una sa lahat. Sa pulsa CCTV, ang pagsabog sa isang fast food restaurant sa Tagbilaran, Bohol kahapon. Kaya ang dapat sana'y grand opening nito ngayong araw, napurnada. Ang buong detalye, abangan! Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend! Dalawang Koreano patay matapos pagbabarilin at pagnakawan ng riding in tandem sa Maynila. Mga jumper boy na nagnanakaw sa mga truck sa Tondo, Maynila, sinabon ni Yorme Isko. Online gambling link sa mga e-wallet tatanggalin na ngayong gabi. Viral na rider na sumayaw sa ibabaw ng motorsiklo, suspendido ang lisensya. At Grand FanCon at concert ng Viva Arcadas at The Big Dome, pasabog! Pinagbabaril at napatay ng riding in tandem ang dalawang Koreano sa Malate, Maynila. Ang mga biktima, pinagnakawan pa. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpauco. Dead on the spot ang dalawang Korean national matapos pagbabarili ng riding in tandem sa Adriatico Street sa Malate, Maynila, pasado alas 10 kagabi. Ayon sa ilang saksi, pababa ng taxi ang mga biktima nang lapitan ng isa sa mga salarin at hablutin ang dala nilang gamit. Saka pinagbabarila ang mga biktima na nagtamo ng tama ng mga balas sa ulo. Ayon sa isang tanod, hindi kaagad umalis ang mga salarin at tila siniguro pang patay ang mga biktima. Hindi na po naaabutan. Bali, nakalis na rin po sila. Biglaan rin po ng pangyayari. Meron din pong nag-iikot na TMRU. Noong time na yun, nung nakita nila nung suspect is inabol po nila. Patuloy ang isinasagawang backtracking at follow-up operations para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga salarin at ang motibo sa krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Sa pool sa CCTV, ang pagsabog sa isang fast food restaurant sa Bohol na dapat sana'y magbubukas ngayong araw. Habang sa Muntinlupa, ang 17 bahay naman ang natupok. Nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Nilamon na nangangalit na apoy ang mga bahay sa Barangay Buli, Muntinlupa kaninang madaling araw. Sa kuha ng isang netizen, kumikislap-kislap pa ang makawad ng kuryenteng inabot ng sunog. Umabot sa 1.5 oras bago tuloy ang naapula ang sunog bandang alas 5:30 kaninang umaga. Ayon sa mga otoridad, aabot sa 17 bahay ang natupok. Gawa raw sa light materials ang mga bahay sa lugar, kaya mabilis na kumalat ang apoy. Inaalam pa ang mitsa ng sunog at kung magkano ang halaga ng kabuuang pinsala nito. 7 bahay naman na nasunog sa Mactan, Cebu kanina ring madaling araw. Tulong-tulong ang mga residente sa pagsaboy ng tubig habang naghihintay sa mga bombero. Naapula naman ang sunog sa loob ng 1 oras. Gawa sa light material sa mga bahay ayon sa Bureau of Fire Protection. Patuloy na rin ang investigasyon sa dahilan ng sunog. Sa Tagbilaran City sa Bohol, nakuna naman sa CCTV ang pagsabog ng isang fast food restaurant na nangyari yan pasado alas 2 kahapon ng madaling araw. Nagdulot daw yan ang sunog na agad ding naapula ng mga bombero. Nagkaroon din daw ng 1 oras na blackout. Sa lakas ng pagsabog, wasak ang bubong at nagkabasag-basag ang salamin ng kainan. Wala naman napuruan sa pagsabog. Ayon sa mga otoridad, ngayong araw sana ang grand opening na naturang kainan. Blanco pa sa ngayon ng BFP at Philippine National Police sa dahilan ng pagsabog. Nabalot naman ng itim na usok ang isang bahay sa Panabo, Davao del Norte matapos masunog. Inabot ng 2 oras sa pag-apula ang mga bombero dahil sa dami na nakatambak na gamit at koleksyon ng may-ari ng bahay. Short circuit ang tinitingnan dahilan ng sunog dahil hindi raw pinapatay ang ilaw sa bahay. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Simula ngayong gabi, aalisin na ang links o direktang access ng e-wallet sa online gambling sites alinsunod sa direktiba ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito kasi ang isa sa mga itinuturong dahilan sa pagkalulong ng maraming Pilipino sa sugal. Nasa frontline ng balitang yan, si Reniel Pawid. Bago pa sakupin ng mga Kastila ang Pilipinas, pinaniniwala ang may sugal na sa ating bansa. Ayon sa tala ng Venetian scholar na si Antonio Pigafetta,
may pustahan na sa sabong kahit pa noong 1521. Sa paglipas ng panahon, iba't ibang mukha ng sugal ang nagsulputan, kabilang na ang online gambling. Pero dahil sa patuloy na dumaraming Pilipino na nalululong dito, ipinag-utos na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagtanggal ng links ng online gambling sa mga e-wallet. Kaya ang GCash at Maya nag-abiso na sa kanilang mga customer na hanggang mamayang alas 8 ng gabi na lang makikita ang online gambling link sa kanilang mga platform. Bagay na ikinatuwa naman ng karamihan. Oo, pabor ako doon. Kasi unang-una, maraming nalululong sa mga ganyan, mga gambling. Lalo na yung mga kabataan, dapat yan talagang mas focus sila sa school. Pabor na pabor ako dyan, 100%. Pabor na i-close po. Kasi mas marami pong parang napapagastos, parang napapasugal na lang sila basta. So kailangan mapigil po yun. Sa datos ng PAGCOR, umakyat na sa mahigit 32 million ang online gamblers sa Pilipinas. Ang ilang mga nalulong binuwang Philippine Gambling Addiction Recovery and Support Group sa Facebook. Dito makikitang iisa lang ang pattern sa mga naging addict sa online gambling. Ipupusta ang savings, matatalo at mababaon sa utang. Ayon sa isang psychological expert, behavioral addiction ang pagkakalulong sa sugal. Mas mahirap umano itong iwasan kumpara sa substance addiction. Ang una, kailangan naiintindihan natin ba't ko ginagawa. Tapos ano yung epekto nito? Hindi lang sa akin, pero sa pamilya ko. Yung sensitizing people na hindi ikaw lang to may problema. Pati pamilya mo, sinadla na yung bahay nila, di ba? Parang ano yung impact? Gumugulong na ang pagdinig sa Senado kung ipagbabawal ba o hindi ang online gambling. Pero una nang sinabi ni Senate Committee on Games and Amusement Chairperson Erwin Tulfo na pabor siyang i-total ban ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Binaha ang ilang lugar sa Cebu dahil po sa malakas na ulan. Sa Mandaue City, isang puting sasakyan ang tinangay ng rumaragasang baha. Nagambala naman ang isang lamay dahil sa biglang pagtaas ng tubig. Nagtulong-tulong ang mga kaanak para mailikas ang kabaong. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay. Isa ang napaulat na nasawi sa lungsod dahil sa pagbaha. Dito naman po sa Metro Manila, bumuhos din ang malakas na ulan. Ngayong hapon, gutter deep ang baha kanina sa Dr. A. Santos Avenue sa Parañaque City. Sa ating ulat panahon, patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang low pressure area sa kanlurang bahagi ng bansa. Huling namataan ng LPA sa layong 805 kilometers west of Iba, Zambales. Bagamat papalayo sa bansa ang sama na panahon, nagdudulot pa rin ito ng pag-ulan sa mga rehiyon ng Ilocos, Cordillera at Central Luzon, pati na rin sa probinsya ng Batanes, kasama na ang Babuyan Islands. Asahan din ang kalat-kalat na pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, dahil yan sa southwest monsoon o hanging habagat. Pulong-pulong pag-ulan naman ang posibleng maranasan sa Visayas at Mindanao dahil sa localized thunderstorms. Susunod, lolong tumatawid, patay matapos mabundol ng pick-up. Mga jumper boys sa Maynila na walang takot na sumasampa sa mga truck, arestado. At LTO, hindi natuwa sa pakulo ng rider na sumayaw sa gitna ng traffic. Lisensya niya, suspendido. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Dalawang patay sa salpukan ng tricycle at pickup sa Bataan. Sa Oriental Mindoro naman, patay ang isang lolo matapos mabundol din ng pickup. Yan at iba pa sa Frontline report na ito. Sa pool sa CCTV ang lolong ito na tumatawid sa Calapan City, Oriental Mindoro. Maya-maya pa, lumiko ang isang pickup truck at diretsong nabundol ang matanda. Patay ang 81 anyos na biktima. Aminado naman po yung driver na hindi niya napansin na tumatawid yung matanda. Bagamat na pagliko po niya, may kabagalan ng takbo. Yun nga lang po ay matanda na po si tatay. Pagkatumba niya, may mga tinamaan na vital parts. Kaya po siguro inabot na siya ng kamatayan. Naidala pa sa ospital ang biktima pero namatay rin kinalaunan.
Ayon sa pulis, nagkaroon na ng inisyal na pag-uusap ang driver at pamilya ng biktima. Napag-alam ang isang empleyado ng Kapitolyo ang driver na nasa kustodiya na ng pulisya. Sa Hermosa, Bataan, dead on the spot ang dalawang babaeng sakay ng tricycle matapos salpukin ng isang pick-up. Papasok na raw sana sa trabaho ang biktima nang mangyari ang disgrasya. Sugatan naman ang driver at isa pang sakay ng tricycle. Ayon sa pulis, posible umanong nakatulog ang driver ng pick-up kaya nasalpok ang tricycle sa Romania Expressway. Hawak na ng pulis ang pick-up driver na nakaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, physical injuries at damage to property. Sa Davao City, naalarma ang ilang residente matapos biglang iwan ng isang motorista ang kotseng ito sa kilometer 10, Barangay Sasa. Agad kinordona ng pulis ang sasakyan. Sa investigasyon, bumaba umano ang driver para umihi pero naglakad na ito papalayo at hindi na binalikan ng kotse. Isa umanong uniform personnel ang driver. May nakitang baril sa sasakyan pero may kaukulan naman itong dokumento. Sabi ng pulis, posibleng lasing lang ang driver kaya iniwan ang kotse sa kalsada. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Arestado ang 5 tinatawag na jumper boys na nagnanakaw sa mga truck na dumaraan sa Tondo, Maynila. Sa isang dashcam video nitong Webes na madaling araw sa Road 10, makikitang walang takot na binuksan ng mga kabataan ang utility box ng isang truck. Noong una, 3 lang ang pumipitik hanggang sa nagsidatingan na rin ang iba pa nilang mga kasabwat. Itinataon din daw nila sa red light ang pagnanakaw. Kahapon natsyempohan sila ng mga pulis habang nagbabalak na namang magnakaw. Iniharap sila kay Mayor Isko Moreno at nasermonan. Ayon sa mga pulis, may 3 pang pinaghahanap. Kawawa yung pahilante dyan sa tatay. Sa kanila matcha-charge yan. Sinayang yung buhay niyo. Sinabi na sa inyo, huwag niyo nang gawin sa arte. Ayaw niyo maniwala. Paulit-ulit na lang. Kala niyo ba mapapagod kami? Suspendido ng 70 araw ang lisensya ng nag-viral na rider na nag-boat dance challenge habang nakatayo sa ibabaw ng kanyang motorsiklo sa gitna ng traffic. Ayon sa LTO, pinadalhan na rin ng show cause order ang rider na kinilalang si Mark Babiano. Nakatakda ang pagdinig sa August 20 pero pinasusumite ng LTO ang lisensya niya bago ang pagdinig. Sa panayam ng News 5, humingi ng paumanhin sa kanyang inasal si Babiano. Hindi ko talaga alam na bawal po yung ganon. Saka hindi po ako sumayaw doon sa video, kinaklarify ko po. Nagsisinyas lang po ako. Susunod, Quentin Meliora Brown pwede nang maglaro para sa Gilas Pilipinas. At ang pasabog na Grand Fan Con at concert ng Viva Arcada sa The Big Dog. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Pinarangalan sa Legacy Awards 2025 ang una sa lahat host na si Jiggy Manicad. Ginawaran si Jiggy ng Broadcast Journalism Excellence Award para sa kanyang natatanging ambag sa mundo ng pamamahayag. Tumanggap din ng Excellence in Multimedia Direction and Production ang kanyang asawang si Marnie Manicad para sa kanilang Netflix docuseries na I Love Filipino. Layunin ng Legacy Awards na bigyang pugay hindi lang ang tagumpay, pati na rin ang malasakit at inspirasyong ibinibigay ng bawat individual sa komunidad. Isang malaking karangalan and isang inspirasyon para lalong mapagbuti pa yung trabaho ko bilang isang broadcast journalist. And I offer this to the Lord kasi lahat naman ng kakayahan ay nanggaling din sa Kanya. So marapat lamang na ibalik ko din to sa Kanya. Just what the doctor ordered. Ganyan po tinawag ni Gilas head coach Tim Cone ang Phil-Am player na si Quentin Meliora Brown. Eligible o pwede nang maglaro para sa Gilas Pilipinas ang UP Fighting Maroon standout. Pinaboran kasi ng FIBA ang kanilang petisyon para ituring na local player si QMB. Sa ilalim ng FIBA rules, isang naturalized player lang kasi ang pwede para sa bawat team.
si Justin Brownlee na yan para sa Pinas. Excited naman si Coach Tim dahil marami raw ang mayambag sa kupunan ni Brown. Parang 6'10 nga raw siya na Kevin Kiambao. Sakto yan, lalo pat lalaban sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers ang Gilas sa Nobyembre. To the roof ang kilig ng fans sa performances ng Viva Love Team sa Viva Arcada Grand FanCon at concert sa Araneta Coliseum. Pinakatinilian syempre ang Ash Dress at Rab Gel na may pa-surprise kiss. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Entertainment Correspondent Von Belnario. Napuno ng hiyawan at palakpakan ang buong Araneta Coliseum sa Viva Arcada The Ultimate FanCon and Grand Concert. Opening number pa lang, talagang busog na busog sa mga pasabog ang Viva Arcada Universe. Tilian ng fans sa duets ng Marvin, Chris Rome, Hi Gab, Lance Brie, Jai Nicole at Will Bea. Sina Wilbert at Bea ipinasilip na ang aabangan sa series na Golden Scenery of Tomorrow. Bigay todo rin si Atasha Mulak ng Bad Genius the Series and the rest of the cast. Layag na layag naman ng Rab Gel ni na Robin Angeles at Angela Muji ng Seducing Drake Palma. At eto pa, OMG! Nag-smack sila! Dumagungdong naman ang buong Big Dome sa duet ni na Andres Mulak at Ashton Olviga o Ash Dress. Ipinasilip na rin ang new teaser ng first movie nilang Minamahal. And of course, ipinakita na rin ang new characters sa Ang Mutya ng Section E Book 2, The Dark Side. Si Andres, hinarana ang buong Araneta sa awiting Ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. Nagtapos ang event sa all-star daling-dali performance ng buong Viva Arcada Universe. Present din sa FanCon at concert ang top executive ng Viva na si Vic Del Rosario at TV5 Chairman Manny V. Pangilinan. Sobrang grateful naman sina Andres at Ashton sa mainit na pagmamahal ng fans. I want to thank all of you guys that have been supporting us along this ride. It's really kakaiba talaga. It's our way of giving back and hindi naman ito mangyayari talaga kung hindi dahil sa kanila. Nagbabalita mula sa frontline, Von Belinario, News 5. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.